Yung screen time po ni RR is sobrang limited lang po talaga. As much as possible, pag wala talaga akong importanteng gagawin na maiiwan ko din naman si RR sa room kasama ng mga pinsan niya, is hindi ko talaga siya pinapag-screen time. Pero yun nga, may mga exemption sa no screen time at saka sa limited screen time. Yung mga exemption na yun is, number 1, pag may sakit si RR, yung masama yung pakiramdam niya. Si RR po is non-verbal, 5-year-old kid with autism. So, hindi po siya nakakapagsalita. Yung way of communication niya is by hand leading, tsaka hand pointing. Tapos, pag kaya niya naman ang kunin yung mga bagay-bagay, is kinukuha niya na sa sarili niya. So, mahirap pag may sakit ang kid with autism natin, lalo pag non-verbal, kasi hindi nila masasabi kung masama ang pakiramdam nila, kung may masakit sa kanila. Si RR po is napaka taas ng pain tolerance. Kahit po yan ay nadadapa-dapa, naiipit, hindi po siya agad-agad nagre-react, hindi siya umiiyak. Pero once po na umiyak siya, dun mo malalaman na talagang masakit or masama ang pakiramdam niya. Tapos nasaktan siya sa mga little accidents while playtime. Kasi sobrang likot din naman talaga ni R. Si R is a jolly kid, tapos playful siya. So, normal lang naman yung mga ganun-ganun na bangga-bangga, dulas-dulas, or basta yung mga ano lang naman, mga maliliit na mga aksidente sa bahay. So, si R, pag masama ang pakiramdam niya, syempre pag kunwari may lagnat, ubo, sipon, minsan nagtatae, is mararamdaman mo na lang kasi syempre yung sa sinat, tapos hindi siya ganun kagalaw, hindi siya ganun ka-playful, tapos yung sa pungay din ng mata, makikita mo naman at mapapansin mo. Tapos minsan, kasi si R is malakas ng kumain, so pag humina siyang kumain, there's something wrong sa kanya, kung masakit siya or ganun. So, yun nga, isa yun sa mga exception, kaya minsan na pinapag-screen time naman siya. For example is, panay na siya iyak, so mga ilang ano na siyang iyak at aburido, pinapagbigyan namin na mag-screen time para kumalma siya or tumigil siya sa pag-iiyak. Tapos, syempre kahit yung mga neurotypical din naman, no, pag may sakit, parang masama ang pakiramdam, nawawalan ng ganang kumain. So, si R, good thing naman si R, kahit masama ang pakiramdam niya, kahit pa paano, naglalaro-laro pa rin naman siya. Pero, makikita mo yung difference kung hindi siya, wala siyang sakit. Malaki yung difference. Pero, kahit pa paano, napapainom siya, napapakain din naman, kumakain. Pag minsan sa pilitan talaga, so pag hindi na siya mapilit, so kailangan ng screen time, pinapagbigyan namin siya kaysa hindi siya kumain, hindi siya uminom ng gamot. Si RR is ever since hindi naman siya mahirap painumin ng gamot, kaya lang ang pinakaayaw niya lang sa gamot yung mga matatapang na antibiotic. Talagang ilagay mo pa lang sa bibig niya, iluluwa niya na kaagad. May time na nagkasakit siya, binigyan kami ng reseta, talagang hindi niya talaga itinitake kahit na anong gawin namin. So, pinapalitan ko siya. Yung pinalit naman is okay naman siya. So, yun yung mga isang exemption for screen time ni R. Pinapagbigyan namin siya pag masama ang pakiramdam niya, pag sobrang iyak na niya, nag-aaburido na, hindi na mapagsabihan or hindi na maalo, hindi na mapatigil. Tapos pag-iinom ng gamot, syempre, kasi importante yung gamot. Tapos yung sa pagkain, so pinapagbigyan namin. So, second na exception is kung kami dalawa lang ang nasa bahay. Kunwari, may importante akong gagawin na hindi ko siya talaga matututukan ng tingin. Although bababa kami sa sala, gagawa ko ng mga gawain, maglalaba,
magluluto or maghuhugas kesa mag-aaburido siya, so maaabala yung hindi agad matatapos yung gagawin ko. Binibigyan ko siya ng screen time niya, so nandun lang siya, uupo lang siya, so at least yun, limited yung galaw niya. Mamomonitor ko siya kasi nakaupo lang siya sa sofa, nanonood ng nanonood sa cellphone or sa TV or sa laptop, ganun. So yun lang ang dalawang exceptions ko pagdating sa screen time ni R, kasi ako talaga ayaw ko na nasasanay siya sa screen time, kasi although minsan okay naman siya pag pagbigay mo ng cellphone sa kanya, sasabihin na ito hanggang ganito lang ang panonood, may gagawin lang si mama, after nun hindi na ulit, so kukunin na ni mama, so ibibigay. Minsan naman pag sinabi mo na that's enough na, o turn it off na, give it to mama, it's low bat, yung mga ganun ng mga strategy, binibigay niya naman ng kusa, kasi mahirap din naman na basta na lang agawin or pilitin na kunin, so mas mag-meltdown siya. So yun nga, dapat ma-reach niya yung satisfaction dun sa panonood, kasi pag mga ilang minutes lang tapos kukunin mo na kaagad, talagang magme-meltdown siya. So tinatansya ko kung satisfied na siya, kasi pag satisfied siya, kusa niya naman ang binibigay yung cellphone kay mama. Pero may mga time na hindi pa rin siya masatisfy kahit medyo long hours na yung panonood niya. So pag ganun, pinapaiyak na lang namin siya kaysa masanay siya na gano'n, na pag hanggang gusto niya pwede. So dinidisiplina pa rin namin siya pagdating dun. So yung iyak niya naman, yung meltdown niya naman after mo nakuhanin na hindi niya pa gustong ibigay is tumitigil din naman. So yung screen time ay hindi cause ng autism. Isa siyang myth, hindi siya fact na So ang sabi is genetics daw yung sa autism. So never naman na naging cause yung screen time, kasi may mapapansin ka naman na kahit mga neurotypical kids, kahit babad sa cellphone or sa screen time, wala namang autism. So hindi po yun totoo. Pero yun nga, kid with autism, dapat limited yung screen time, kasi kahit ano pong sabihin, talagang masama naman yung sobra talaga. So yun lang ang exceptions ni R sa screen time niya. Yung pag may sakit siya na kailangan niyang kumain at uminom ng gamot. Tapos pangalawa, pag talagang wala akong maiwanan sa kanya, na kaming dalawa lang nasa bahay at may kailangan gawing importanteng trabaho si mama. So yun lang po yung kanyang exceptions po. The rest wala po siya. So pinapabayaan namin siyang maglaro lang para mag-explore siya, para may mga physical activity siya.